Maaga pa lamang ay abala na ang buong Ninoy Aquino International Airport. Sa gitna ng ingay ng mga anunsyo, mga yabag ng nagmamadaling pasahero at tunog ng mga trolley na dumadagan sa sahig, ay maririnig ang matinis at kontroladong tinig ni Mira de la Cruz, isang senior flight attendant ng Liab Airways, isa sa pinakaprestihiyosong lokal na airline sa bansa. "Bea, pakiayos nga tong trolley. Hindi pantay yung pagkakalagay ng mga inumin." "Po? Opo, Lead Mira." Sagot ng bagong flight attendant, sabay taranta sa pag-aayos ng mga bote ng tubig at juice. Ngunit imbis na mapagaan ang loob ni Mira, lalo lamang siyang nairita. "Ang sabi ko ayusin, hindi basta itago. Diyos ko, 3 linggo ka na dito, hindi ka pa rin marunong? Alam mo ba ang Liab Airways? Perfection and standard." Tahimik lang si Bea. Pilit nilulunok ang hiya at kaba. Sa gilid ng pantry area, 2 flight attendant ang nagkatinginan at nagbuntong hininga. "Grabe talaga si Lead Mira," bulong ng isa. "Masanay ka na lang. Kahit kami dati, ganyan siya noong training. Pero mabait yan dati. Ewan kung anong nangyari." Mula nang ma-promote bilang lead flight attendant si Mira, 2 taon na ang nakalipas, tila lumaki rin ang kanyang ulo. Ang dating masayahin at mahinahong babae ay napalitan ng isang masungit, istrikta at mapagmataas na leader. Para sa kanya, hindi sapat ang maging magaling. Kailangan ding maramdaman ng lahat na siya ang pinakamagaling. "Lead, gusto niyo po bang tulungan ko kayong mag-brief ng crew?" Tanong ni Bea, pilit na magalang. "Hindi na. Baka magkamali ka pa't mapahiya ako. Tumabi ka na lang at makinig." Ang flight nila ngayong araw ay papuntang Cebu. Punuan ng flight. Karamihan ay mga business travelers. May ilan ding pamilyang magbabakasyon. Habang nagsasagawa ng final inspection si Mira, napansin niya ang isang matandang babae na papasok pa lang ng eroplano. May dala itong lumang tote bag at basket na mga pasalubong. Mabagal ang lakad nito. Tila hirap sa pag-akyat sa hagdan. "Naku naman," bulong ni Mira, may halong inis. "Lagi na lang may ganito. Hindi na nga kaya, pipilitin mang sumakay ng eroplano." Nilapitan siya ng ground crew. "Ma'am, baka pwede pong tulungan si passenger. Senior citizen po siya. Medyo mabagal lang." "Eh di tulungan nyo. Pero bilisan nyo. Delayed na tayo sa boarding time. May schedule tayo." Pagkapasok ng matanda, may maririnig na mahinahong tinig nito. "Anak, dito po ba ako uupo? Sa tabi na bintana?" "Opo, Lola. Ako na pong bahala sa bag ninyo." Sagot ni Bea sabay ngiti. Ngunit bago pa makapagsalita si Bea, lumapit si Mira at mahigpit na nagsalita. "Lola, pakibilisan po. May mga pasahero pa pong naghihintay. Hindi po ito jeep na pwedeng tumagal." Tahimik lang ang matanda, marahang tumango at halatang nahiya. "Pasensya na anak. Mabagal na talaga si Lola." Mahina nitong tugon. "Bea, tulungan mo na lang siya at siguraduhin maayos ang upuan. Baka may reklamo pa mamaya." Utos ni Mira sabay irap. Habang tumatagal, mas sumisikip ang hangin sa loob ng eroplano. Ramdam ng mga crew ang tensyon at ang mga pasaherong malapit sa eksena ay nagkatinginan. Isang lalaki sa business class, nakasuot ng simpleng polo at may dalang leather bag, ay tahimik na pinagmamasdan ng pangyayari. May otoridad sa bawat kilos nito, ngunit hindi halata sa pananamit. Siya si Anton Ramirez, pamangkin ng mismong may-ari ng Liab Airways, bagong balik sa bansa matapos mag-aral sa Amerika. Pag-alis ng eroplano, hindi pa rin humuhupa ang sungit ni Mira. Mula sa pag-aasikaso ng inumin hanggang sa simpleng pagngiti sa mga pasahero, parang lahat ay pilit. "Bea, ilang bisis ko bang sasabihin? Kapag nag-aabot ng kape, tingnan mo muna kung mainit pa. Hindi yung malamig na agad." "Opo, Lead. Pasensya na po. Palitan ko na lang." "Huwag ka nang magpaliwanag. Gawin mo na lang." Tahimik si Bea. Ngunit baka sa mga ngiti niya ang pagod at takot. Ilang oras pa lang silang lumilipad, pero parang isang linggo na sa kanya. Samantalang si Anton sa kanyang upuan ay patuloy na nagmamasid. Nakikita niya kung paanong ang bawat staff ay naglalakad na parang may tinik sa dibdib, takot magkamali sa harap ni Mira. Nang dumating si Mira sa business class para mag-check, nagkatinginan sila ni Anton. "Good afternoon, sir. Would you like something to drink?"
Water lang please. Salamat. Magalang na tugon ng lalaki. Ngunit bago siya umalis, nagsalita si Anton. Kalmado, pero matalim. Maganda ang serbisyong may disiplina, pero mas maganda kung may kababaang loob. Natigilan si Mira. Hindi agad nakasagot. Excuse me? Ngumiti lang si Anton. Wala, just an observation. Pag-alis niya, hindi maipaliwanag ni Mira kung bakit bigla siyang nabagabag sa sinabi nito. Paglapag nila sa Cebu, habang nagbababa ng mga pasahero, muli niyang nakita ang matandang babae. Hawak ni Bea ang mga gamit nito at tinutulungan palabas. Salamat anak, sabi ng matanda kay Bea. Mabait ka, hindi tulad nung isa kanina. Masungit pero maganda. Ngumiti lang si Bea. Pasensya na po sa kanya lola, pagod lang siguro. Hindi alam ni Mira na narinig pala ng matanda ang kanyang pangalan sa boarding process. Nang makababa na si lola, tinapik niya si Bea sa balikat. Sabihin mo kay Mira, minsan ang pagngiti ay hindi lang para sa pasahero, kundi para sa sarili. Ngumiti si Bea. Hindi alam kung tatawa o maiiyak. Habang nag-aayos si Mira ng mga gamit, nilingon niya si Bea. Ano na naman yan? May chismis na naman kayo? Wala po, lead. Si lola lang po. Nagpasalamat. Ha? Yung matanda? Dapat lang, tinulungan mo siya. Ngunit hindi alam ni Mira, ang matanda pa lang iyon ay si Lola Carmen Ramirez, ina ng may-ari ng Liab Airways at lola ni Anton. Sa labas ng airport ng Cebu, sumakay ng service car, tinawagan ni Anton ang kanyang tiyuhin. Tito, meron lang akong gustong i-report. May flight attendant sa Liab na mukhang nakakalimot sa tunay na ibig sabihin ng serbisyo. Anong pangalan? Tanong ng tiyuhin. Mira de la Cruz. Pero gusto ko po. Ako ang bahalang kumausap. O sige Anton, alam mo kung ano ang tama. Sa loob ng eroplano pabalik ng Maynila, nakaupo si Mira. Pagod at tahimik. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang dibdib niya. Parang may hindi magandang darating. Baka pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Ngunit sa likod ng ulap, may unos na paparating. At iyon ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Kinabukasan, maagang dumating si Mira sa headquarters ng Liab Airways sa Pasay. Bitbit niya ang kumpiyansa. Nakasuot ng paborito niyang corporate uniform, maayos ang makeup, at sa isip niya, isa lang ang dahilan kung bakit siya pinatawag. Baka may bago na naman siyang flight na ihahandle. Marahil, special route o VIP flight. Ngunit pagpasok niya ng opisina ng HR, iba ang bumungad na tanawin. Nandoon si Ma'am Perez, ang head ng Human Resources, at isang lalaking nakaupo sa harapan, ang lalaking nasa business class kahapon, si Anton Ramirez. Good morning po, ma'am. Bati ni Mira, bahagyang nakangiti. May meeting po ba tayo tungkol sa next flight assignment ko? Tahimik lang si Ma'am Perez, sabay lingon kay Anton. Miss de la Cruz, maupo ka muna. May ilang bagay tayong kailangang pag-usapan. Napakunot ang noo ni Mira. May kaba sa dibdib niya, pero pinilit niyang ngumiti. Sir, kayo po pala yung pasahero kahapon. Kumusta po ang flight? Maayos po ba ang serbisyo? Tumingin si Anton ng diretso sa kanya. Malamig, ngunit kalmado. Maayos ang flight, pero may ilang bagay na hindi maayos, lalo na sa paraan ng pakikitungo mo sa pasahero. Naramdaman ni Mira ang paglamig ng paligid. Po? Alam mo ba kung sino ang matandang babae na pinagsabihan mo kahapon na magmadali dahil naiistorbo raw ang boarding? Tahimik si Mira, hindi agad makasagot. Siya ang lola ko, si Lola Carmen Ramirez. Wika ni Anton, at siya rin ang ina na may-ari ng airline na pinagtatrabahuan mo. Nanginig ang kamay ni Mira. Sir, hindi ko po alam. Pasensya na po, hindi ko siya kilala. Hindi mo kailangang kilalanin ng bawat pasahero, Miss de la Cruz. Malamig na sagot ni Anton. Pero dapat marunong kang rumispeto. Lalo na sa matatanda, ang trabaho mo ay maglingkod, hindi magmalaki. Sir, nagkataon lang po yun. Na-stress lang ako. 6 na taon ka na sa kumpanya. Hindi mo ba natutunan na ang disiplina ay hindi dahilan para manginsulto?
Ang magandang serbisyo ay hindi lang nasa ayos ng buhok o postura ng tindig. Nasa kababaang loob. Tahimik si Mira. Hindi siya makatingin kay Anton. Ramdam niyang lumulubog siya sa kinauupuan niya. Muling nagsalita si Ma'am Perez sa tono ng formalidad. Miss De La Cruz, matapos ang initial review at report ng management, napagpasyahan ng kumpanya na tapusin ang iyong kontrata, effective today. Maaari mong basahin ang termination letter. Parang biglang tumigil ang mundo ni Mira. Ano po? Termination? Hindi naman po ako gumawa ng kasalanang disiplina. Isang insidente lang yun. Hindi lang po ito tungkol sa isang insidente. Sagot ni Ma'am Perez. Marami na pong reklamo mula sa kapwa crew at pasahero sa iyong ugali. Ang nangyari kahapon ay huling patak na. Napatayo si Mira. Hindi totoo yan. Ako ang isa sa pinakamahusay dito. Ako ang palaging pinipiling lead sa VIP flights. Paano niyo magagawa sa akin to? Ngunit hindi na siya pinakinggan. Lumabas siya ng opisina. Bit-bit ang termination letter. Habang naglalakad palabas, pakiramdam niya ay nakatingin sa kanya ang lahat. Ang dating kinatatakutang lead ay ngayon pinagtitinginan hindi dahil sa respeto, kundi sa awa. Sa taxi pa uwi, walang tigil ang pagdaloy ng luha ni Mira. 6 na taon. 6 na taon kong binuhos sa trabahong to. Bulong niya. At matatanggal lang ako dahil sa isang matanda. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon lang. Pag-uwi niya sa kondo sa Makati, binuksan niya ang ref. Isang bote ng tubig at ilang natirang prutas ang laman. Umupo siya sa sofa, hawak pa rin ang termination letter. Failure to meet company standards of conduct and professionalism. Binasa niya iyon paulit-ulit, hanggang sa parang nagiging tunog na ng pangungutya ang bawat letra. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagsimula na siyang maghanap ng bagong trabaho. Nagpasa siya ng aplikasyon sa 3 airline companies. Ngunit laging sagot ay, "Salamat po, Miss De La Cruz. Ngunit may nakaraang issue po kayong nakalag sa industry network." 1 linggo, 2, 3, lahat ng pinto sarado. Ang kanyang ipon ay nauubos na. Ang dating magarang kondo, unti-unti nang hindi niya kayang bayaran. Lumipat siya sa mas maliit na boarding house sa Pasay. 1 kwartong kasya lang ang kama at maliit na electric fan. Isang gabi, tumawag ang ina niya mula sa probinsya. "Mira, anak, kumusta ang trabaho mo? Matagal ka nang hindi nagpapadala." Nagpigil siya ng luha. "Ma, may restructuring lang po sa kumpanya. Lilipat po ako ng department." Ganun ba? Huwag mong pababayaan ang sarili mo ha. Magdasal ka palagi." Pagkababa ng tawag, tuluyan siyang umiyak. Doon niya naramdaman ang bigat ng lahat ng ipinagmamataas niya noon. Ang dating mga kaibigang crew, unti-unting lumayo. Walang bumati, walang nagtanong kung kumusta siya. Minsan, napadaan siya sa labas ng NAIA Terminal 3. Nakita niya si Bea, naka-uniforme, kasamang naglalakad ng ibang flight attendants. Masaya, magaan ang mukha. Si Bea na dati niyang sinisigawan, ngayon mukhang payapa at mas matagumpay. Napayuko si Mira, ayaw magpakita. Habang naglalakad, may mga taong nakatingin sa kanya. May isang lalaki pang ang bulong. Di ba siya yung FA na natanggal sa liyab? Yung masungit? Tama, siya nga yun. Ang yabang daw noon eh. Bawat salita ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang dibdib. Pagka-uwi niya, walang laman ng tiyan. Gumawa siya ng kape gamit ang huling sachet. Habang nakaupo sa gilid ng kama, tumitig siya sa lumang ID ng Liab Airways. Ganito pala yung pakiramdam kapag nawala lahat. Bulong niya. Yung tingin mo sa sarili mo, sabay na ring bumabagsak. Lumipas ang mga araw. Isang umaga, habang naglalakad siya sa tapat ng isang simbahan sa Pasay, narinig niya ang misa. Pumasok siya. Naupo sa pinakadulo. Tahimik lang siyang nagdasal. Diyos ko, kung binigyan mo ako ng pagkakataon noon, bakit hindi ko pinahalagahan? Sana po bigyan mo ako ulit ng pagkakataon. Hindi para magyabang, kundi para maitama ko ang mali. Habang nakaluhod, napansin niya ang isang grupo ng kabataang lumalabas ng simbahan. Bitbit ang mga kahon ng pagkain. Nakalagay sa t-shirt nila, lingap sa lansangan. Lumapit siya. Excuse me, para saan po yung ginagawa ninyo?
Volunteer work po, ate. Nagbibigay kami ng pagkain sa mga batang lansangan. Gusto mo bang sumama? Tahimik siya sandali. Pwede ba akong sumama kahit hindi ako kilala? Bakit naman hindi? Sagot ng volunteer na may ngiti. At sa araw na iyon, sa unang pagkakataon matapos ang lahat, muling naramdaman ni Mira ang init ng pagtulong. Habang inaabot niya ang isang styro ng lugaw sa isang batang lansangan, ngumiti ang bata at nagsabi, "Salamat po, ate." Parang biglang gumaan ang loob niya. Ngayon ko lang ulit naramdaman to, bulong niya, yung magbigay ng walang kapalit. Hindi niya alam, ang simpleng paglapit na iyon sa grupo ay magiging simula ng pagbabagong magpapanumbalik ng kanyang dangal at ng kanyang puso. Lumipas ang ilang linggo mula nang unang sumama si Mira sa mga volunteer ng lingap sa lansangan. Ang dating flight attendant na sanay sa amoy ng pabango, kape at cabin disinfectant ay ngayon nasasanay na sa amoy ng kalye, ng pawis at ng pagkain sa styro. Pero sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay may nabubuo ulit sa puso niyang matagal nang nawala, ang kababaang loob. "Miss Mira, pwede ka pa sa feeding area?" Sigaw ng isang volunteer. "Oo, sige, ako na." Sagot niya sabay lapit sa mesa. Pinunasan niya ang pawis at inabot ang mga mangkok ng lugaw sa mga batang nakapila. "Isa-isa lang ha, lahat tayo may makakain." Habang nag-aabot ng pagkain, napansin niya ang isang batang babae na nakatayo sa gilid. Parang nahihiya. Nilapitan niya ito. "Oh, bakit hindi ka pumila?" tanong niya. "Wala po akong plato, ate." Ngumiti si Mira at kinuha ang sarili niyang styro. "Oh, ito munang gamitin mo. Sa susunod, promise may sarili ka na." Ngumiti ang bata at doon niya naramdaman ang kakaibang init sa dibdib. Isang ngiting walang halong takot, walang halong pangamba, purong pasasalamat. "Ang sarap pala sa pakiramdam pag may natutulungan ka," bulong niya. Iba sa ngiti ng pasahero na pinagbibigyan lang. Pag-uwi niya sa boarding house, nakasulubong niya ang landlady. "Mira, baka naman pwedeng ma-advance mo yung bayad ngayong linggo." "Pasensya na po, Ma'am Tess. Sa weekend po siguro. May mga racket lang akong inaasahan." "Ha? Racket? Akala ko ba FA ka dati?" Ngumiti lang si Mira. "Dati po." Sa gabi, habang nag-iisa sa maliit na kwarto, binuksan niya ang lumang kahon kung saan nakalagay ang mga medalya, certificate at lumang ID ng Liab Airways. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ID. Parang binabalikan ng mga panahong abala siya sa pag-aayos ng buhok bago ang flight, sa pagpili ng lipstick shade at sa pagtanggap ng papuri mula sa mga pasahero. "Ang yabang ko noon," bulong niya, may luha sa mga mata. "Akala ko habang buhay akong nandun. Pero ngayon, kahit simpleng ticketing job, hindi ako tinatanggap." Kinabukasan, nag-apply siya bilang cashier sa isang maliit na cafe sa Pasay. Hindi niya inasahan na makakapasok siya. Pero sa tulong ng isa sa mga volunteer na naging kaibigan niya, natanggap siya. "Welcome to Brew and Hug Cafe." Bati ng manager na si Marco. "Alam kong dati kang FA, kaya alam kong marunong ka sa customer service. Dito, simpleng trabaho lang, pero mahalaga ang ngiti." Ngiti. Isang simpleng salita na noon ay puro peke lang sa kanya. Pero ngayon, parang may bagong kahulugan. "Salamat po, sir. Susubukan ko pong ibigay ang best ko." Lumipas ang mga buwan. Unti-unting nagbago ang ikot ng buhay ni Mira. Araw-araw, gising ng 6:00 ng umaga. Lakad papuntang cafe, tapos volunteer work sa gabi. Hindi siya nagreklamo. Hindi na siya naghanap ng magarang uniforme. Sa halip, natutunan niyang magpasalamat sa bawat maliit na biyaya. Isang maliit na tasa ng kape, isang tip mula sa customer, o simpleng "salamat po" mula sa batang nabigyan ng pagkain. Isang gabi, matapos ang feeding program, lumapit sa kanya ang head ng lingap sa lansangan na si Mara. "Alam mo, Mira, ibang-iba ka. Meron kang dating nakakaiba sa mga bata. Parang marunong kang makinig." Napangiti siya. "Siguro kasi dati, puro salita lang ako. Hindi ako marunong makinig noon. Lagi kong iniisip ako ang tama. Ngayon marunong ka na." "Di pa rin siguro." Natatawa niyang sagot. Pero natuto na. Mula sa pagiging volunteer, naging isa siya sa mga core coordinators ng grupo. Siya ang nag-aayos ng logistics,
naglilista ng mga pagkain at minsan nagkikwento sa mga bata tungkol sa mga lugar na napuntahan niya noong FA pa siya. Alam niyo ba mga bata, dati nakakita ako ng ulap na parang cotton candy. Talaga Ate Mira? Nakatikim ka ba? Hindi nakakain ng ulap? Sabay tawanan ng mga bata. Sa mga sandaling yun, natutunan ni Mira na ang langit ay hindi lang yung nakikita mula sa eroplano. Minsan, nararamdaman mo rin yun dito sa lupa. Isang hapon, habang nagliligpit ng gamit sa maliit na cafe, may pumasok na babae, nakasuot ng corporate uniform, pamilyar antikas. Tila kilalang kilala niya ang lakad. Mira? Napalingon siya. Si Bea. Bea? Gulat niyang sabi. Ikaw pala yan? Ang tagal nating hindi nagkita. Grabe, ikaw nga. Sabi ko na nga ba ikaw yon, pero hindi ako makapaniwala. Ngumiti si Mira. May halong ka ba? Oo, ako nga. Dito lang ako nagtatrabaho ngayon. Huwag kang mahiya ha. Alam mo, idol pa rin kita mula noon kahit masungit ka. Sabay tawa ni Bea. Napatawa rin si Mira. Masungit talaga ako noon. Pasensya na ha sa lahat ng mga nasabi ko. Ngumiti si Bea at hinawakan ang kamay niya. Tapos na yon. Lahat tayo ay may mali. Ang mahalaga, nagbago ka. Nagkwentuhan sila sandali at bago umalis, nag-iwan ng mensahe si Bea. May training program ang Liab ngayon para sa mga ex-crew na gustong magbalik sa kumpanya. Alam ko mahirap pero kung gusto mong subukan, tutulungan kita. Hindi agad nakasagot si Mira. Gusto niya magpasalamat pero may takot. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako, sabi niya. Lahat may karapatang magbago, sagot ni Bea. Basta't ang puso mo nasa tamang lugar. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Bea. Babalik ako sa Liab? Pagkatapos ng lahat? Tumayo siya, tumingin sa salamin. Hindi na siya yung dating Mira ng palaging maayos ang buhok at suot ay mamahaling relo. Pero sa mga mata niya ngayon, may liwanag. Ang uri ng liwanag na dulot ng kapatawaran. Kinuha niya ang rosaryong bigay ng ina, lumuhod at nagdasal. Panginoon, kung ito na po yung tamang oras, tulungan mo akong harapin ang nakaraan ko. Hindi para ipakita ng kaya ko, kundi para patunayan na natutunan ko. Pagkatapos ng ilang araw, nagpasa siyang pumunta sa opisina ng Liab Airways, hindi bilang aplikante, kundi bilang isang taong handang humingi ng tawad. Pagpasok niya sa lobby, ramdam niya ang kaba. Ang bawat takbang ay parang hampas sa alaala ng kahapon. Nakita niya ang receptionist at marahan niyang sinabi, "Pwede po bang makausap si Sir Anton Ramirez?" Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Pero sa puso niya, alam niyang handa na siyang harapin ang lahat. Kahit pa hindi siya muling matanggap, basta may pagkakataon siyang ituwid ang mali. At doon, sa harap ng opisina ng dati niyang pinagtatrabahuan, nagsimula ang tunay na pag-ahon, hindi sa himpapawid, kundi sa loob ng sarili niyang pagkatao. Pagpasok ni Mira sa opisina ng Liab Airways, pakiramdam niya ay bumalik siya sa eksaktong sandali noong araw na tinanggal siya. Parehong-pareho ang amoy ng hangin. Scented disinfectant, papel at polished floor. Pero ngayong pagkakataon, iba na siya. Wala na ang dating kumpiyansang mayabang. Ang tanging baon niya ay tapang at kababaang loob. Lumapit siya sa receptionist. "Ma'am, meron po ba kayong appointment kay Sir Anton?" "Wala po." Mahinahon niyang sagot. "Pero gusto ko lang pong humingi ng tawad sa kanya. Ako po si Mira de la Cruz." Tumango ang receptionist at tumawag. Ilang minuto lang, bumukas ang pinto ng opisina ni Anton Ramirez. Lumabas siya mismo. Formal, ngunit hindi malamig. "Mira," sabi niya, tila nagulat ngunit kalmado. "Halika, pasok ka." Tahimik siyang pumasok, halos hindi makatingin sa lalaki. "Sir, alam kong wala akong karapatang bumalik dito. Gusto ko lang pong humingi ng tawad. Hindi para sa trabaho, kundi para sa ginawa ko noon." Umupo si Anton habang nakatingin sa kanya. "Sige, nakikinig ako." Huminga siya ng malalim. "Totoo po yung sinabi niyo noon. Wala akong respeto, lalo na sa matatanda. Ang lola niyo hindi ko man kilala, pero alam kong nasaktan ko siya. Sa loob ng 6 na taon sa airline, mas pinahalagahan ko ang imahe kaysa sa tao.
Akala ko pag magaling ka, may karapatan kang magmataas. Pero mali ako. Napayuko siya, nanginginig ang tinig. Gusto ko lang pong sabihin, salamat dahil sa nangyari, nagising ako. Tahimik si Anton sandali. Kita sa mukha niya ang pagninilay. Alam mo ba, Mira? Wika niya. Ang lola ko, lagi niyang sinasabi na ang tunay na ganda ng tao ay nasa ugali, hindi sa uniforme. Nagalit siya noong una, oo. Pero noong nalaman niyang natanggal ka, napaiyak siya. Po? Sinabi niya, baka naman daw kailangan mo lang ng pagkakataon para magbago. Matagal ko nang gustong hanapin ka. Pero nauna ka pa rito. Tumulo ang luha ni Mira. Hindi niya inaasahan yon. Sir, hindi ko po alam ang sasabihin ko. Sabihin mo lang kung gusto mong magsimula ulit. Sagot ni Anton. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag. Miss De La Cruz, ito po si Ma'am Perez. May offer po sa iyo ang management. Hindi bilang flight attendant agad, kundi bilang customer care coordinator. Frontline training position. Gusto mo bang tanggapin? Hindi siya agad nakasagot. Napatingin siya sa langit. Sa bukas na bintana ng kanyang maliit na boarding house, parang narinig niya ang tinig ng Diyos sa hangin. Ito na ang pagkakataon mo. Ngumiti siya at may luha sa mga mata. Opo ma'am, gusto ko pang tanggapin. Sa unang araw ng kanyang pagbabalik sa Liab Airways, hindi na siya yung dating Mira na nakataas ang baba. Nakasimple lang siyang corporate attire, may ngiting payapa, at dala ang baon na karanasan ng kabiguan. Sa training room, nakilala niya ang mga bagong hires, mga batang FA na puno ng pangarap, katulad niya noon. Hi Ma'am Mira, bati ng isa. Kayo po pala yung bagong coach namin? Ngumiti siya. Oo, pero wag niyo akong tawaging Ma'am Mira. Mira lang, dito pantay-pantay tayo. At sa unang leksyon, tinanong niya ang klase. Sa tingin niyo, ano ang pinakamahalagang katangian ng isang flight attendant? Sumagot ang isa. Poise. At ang isa naman, professionalism. Ngumiti si Mira. Lahat yan tama. Pero higit sa lahat, ang puso. Dahil ang pasahero, hindi lang customer. Tao silang pagod, nagmamadali, minsan may dalang problema. Kung marunong kang ngumiti mula sa puso, yun ang serbisyo. Tahimik ang klase. May mga tumango, may mga ngumiti, at doon niya naramdaman unti-unti na siyang nagiging instrumento ng pagbabago sa iba. Lumipas sa mga buwan, tuluyan ang gumanda ang takbo ng buhay ni Mira. Mula sa pagiging coordinator, muli siyang kinuha bilang senior flight attendant. Ngunit sa pagkakataong ito, may bagong reputasyon siya. Hindi bilang masungit, kundi bilang pinakamabait na crew sa fleet. Ma'am Mira, ang bait niyo po sa amin. Sabi ng isa sa mga bagong flight attendant habang nag-aayos ng cabin. Alam mo, nakangiti niya sagot. Dati rin akong masungit. Pero natutunan kong kahit gaano ka kagaling, kung wala kang puso, lilipad ka lang ng walang direksyon. Isang araw, sa isang flight papuntang Cebu, napansin niya ang isang matandang babae na hirap ilagay ang bag sa overhead compartment. Agad siyang lumapit. Ma'am, tutulungan ko na po kayo. Salamat iha, sagot ng babae. Ang bait mo naman. Ngumiti siya at saglit na napatigil dahil naalala niya si Lola Carmen. Habang nasa ere, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang langit, bughaw na bughaw. Sa mga ulap, tila nakasulat ang mga salitang, Anak, natutunan mo na. Pagkalapag ng eroplano, may sumalubong sa kanya sa gate area, si Anton. Nakangiti. Congratulations Mira, sabi niya. Narinig ko maganda raw feedback mo sa mga pasahero. Salamat po sir, pero hindi lang dahil sa training, dahil din po sa inyo. Tahimik silang naglakad palabas ng terminal. Alam mo, sabi ni Anton, ang lola ko tuwang-tuwa nang marinig kong bumalik ka. Gusto ka raw niyang makausap minsan. Napangiti si Mira, may halong kaba at saya. Sana po, may utang akong tawad sa kanya. Makalipas ang isang linggo, pumunta siya sa bahay ng mga Ramirez. Doon, nakita niya si Lola Carmen, nakaupo sa veranda, nakangiti. Lola Carmen, ako po si Mira, yung flight attendant noon. Ngumiti ang matanda at hinawakan ang kamay niya. Oo, alam ko. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Nakita ko sa mata mo, nagbago ka na. Tumulo ang luha ni Mira. Pasensya na po talaga. Hindi ko po kayo nirerespeto noon.
Anak, wika ni Lola. Minsan, kailangan nating madapa para matutong lumakad ng maingat. Ang mahalaga, bumangon ka. At ngayon, lumilipad ka ulit. Hindi lang sa himpapawid, kundi sa puso mo. Niyakap ni Mira si Lola Carmen at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang lubos na siyang pinatawad. Pagbalik niya sa trabaho, naisip niyang gumawa ng maliit na proyekto sa Liab Airways, isang training module na pinamagatang Puso sa Serbisyo. Isinama ito ng kumpanya bilang bahagi ng orientation ng mga bagong flight attendants. At sa unang araw ng paggamit nito, habang pinapanood niya mga trainee na natututo, hindi niya mapigilang mapaluha. Ang ganda ng ginawa mo, Mira, sabi ni Anton na nakatayo sa likuran niya. Hindi ko po ito magagawa kung hindi niyo ako tinanggal noon, biro niya sabay ngiti. Tumawa si Anton. Minsan, kailangan talagang mawala sa langit para maunawaan kung gaano ito kataas. Sa pagtatapos ng araw, umupo si Mira sa break area. May hawak na tasa ng kape. Tinignan niya ang lumang ID niya. Yung unang Liab ID na hindi niya itinapon. Ngayon, may bago na siyang ID sa dibdib. At sa ilalim ng pangalan niyang Mira de la Cruz, may nakasulat na bagong titulo. Senior FA and Crew Mentor. Ngumiti siya, tumingala sa langit at mahinang sabi, "Salamat Panginoon, ibinigay mo ulit sa akin ng pakpak. Pero ngayon, alam ko na kung paano ito gamitin." Sa labas ng bintana, may eroplanong lumilipad. Dinadaanan ng mga ulap na parang kumakaway sa kanya. At sa sandaling yon, alam ni Mira, ang langit na pagsisisi ay hindi parusa, kundi pintuan ng bagong pag-asa.